Ito, mga katseben, nagsisimula na ako magpadapa ng, pinadadapa ko na yung mga damo. Umagang umaga, nagpunta ako dito sa aking halaman. Maganda naman ang panahon. Ginawa ko, pumunta muna ako dito sa aking halamanan. Ito yung niyogan, continuation to yung kahapon. Habang ako'y medyo nag-iisip-isip kung ano ang aking medyo tatrabahuin, eto na. Sisimulan ko na yung aking pagpapadapa ng, kumuha pa ako ng kawayan para ganyan ang style. Ihahagis ko lang na ganyan, iayak-yakin ko ganyan. Mas maganda kasi pagka pinadapa mo yung mga damo, hindi yan masyadong tumutubo ng mabilis, mabagal tumubo. Pangalawa, pag napisa siya o lumagotok, ang nangyayari niyan, nabubulok lang yan. Tapos gagapangan niyan yung cover crop pala, yung baging cover crop yun. Pagka nagapangan na ng cover crop yan, mamamatay yung mga kugon at yang mga berde na yan, nakikita natin na yan. Pag yan napadapa ko, tapos counting, yun lang dinadaanan lang ng aking para medyo maputol-putol yung iba, kasi yung damo na yan, napakahalaga niyan. Yung tawag diyan yung damo na yan, ang tawag diyan ay damong hapon, na may talahib at may kugon. Ngayon nasa ang mga baging na yan, yung tinatawag na cover crop. Pag hindi ko pinapatay ang cover crop na yan, dahil yan ang bali papatay diyan sa mga damo na yan. Pagka hindi ko napadapa yan, tataas na naman yan. Ayan, yung niyayak-yak ko na yan, itong niyayak-yak ko na to, ayan, mabubulok lang yan dahil tagulan pa dito sa amin. Aking lang niyayak-yak. Ayan, pinadadapa ko ng ganyan yan, so that nang makita naman yung mga halaman. Pagka merong yung alsa, yung nakaumbok, tinatabas-tabas ko yan para hindi agad tumubo. Dati kung mo ako'y nag-iisa, walang nagkakamera sa akin, yan, yung ginagawa ko, lipat, palipat-lipat lang. Tinitingnan ko rin kung anong oras na, para na sa ganun, hindi ako, pag ako na dito sa halamanan, medyo hindi ako masyadong mapagkain. Pero may pagkain dun sa kubo. Nagluto ako dun ng kamote at saka ng saging. Yun. Pag uwi ko, meron akong merienda. Para ako'y makita, makaporma yan. Lipat yan. Ginaganyan ko lang yan, yung mga damo na yan. Kasi pag yan ay sinunog mo, nako, balik uli ang kugon dyan. Kugon at talahib. Ngayon may cover crop na, yan naman ngayon ang papatay sa
talahib at saka sa kugon. Pero kasi kung yan ay padadalhan ko ng mga hayop, nako ay napakadali yan. Sandali lang yan na mamatay, pero nayayak-yak yung tumitigas yung lupa. Kaya hindi ko pinapapasokan ng hayop yan. Tiyaga lang. Ganyan lang. Napakasimple lang. Simpleng pamamaraan. Simpleng pagpatay ng damo. Pero pagka ako talaga sinipag, i-spray ko to ng herbicide. Iniisip ko nga, meron pa naman akong 2 galon dito ng herbicide. Yung pang spray, mahina klase. Kaya bibili ako nung yung pang karwas. Naka-open lang yon na mahaba ang hose. Umorder na ako, pero hindi pa rin ako masyadong, tinitya ko lang kung okay yung pangkarwas na yun. Saka maulan pa, hindi pa masyadong pwede yun. Pagka malang kailangan nun, mag-i-spray ka nun yung medyo mainit. Kaya ang dating ito, pahinga lang, tingin-tingin, kung ano man ang aking iniisip, bahala na. Sinaside ko lang yun, sinaside ko dun sa aking tawag ito, umbrella tree. Yan ang pagkukubuhan ko at paglalagyan ko ng kubo, yung umbrella tree na yan, yung kahoy na yan, umbrella tree yan, yung tinatawag na talisay, umbrella tree. Tinanim ko yan dahil yan ang site ko ng pagkukubuhan ko pagdating ng tag-araw. Makikita nyo dyan kung ano yung magiging bahay kubo lang, kasi bundok naman to. Gusto ko lang makita ng mga bata na kami may kubo, may laruan ng mga bata. Maganda ito, patag itong ibabaw na ito. Maganda yung site niyan. Kaya tamang-tama na lumalaki yung mga niyog, marami na rin yung mga saging. Ay magandang camping site to, itong lugar na to, magandang camping site. Hindi pa nga lang kami nakakahingi ng authorization sa barangay, pero pagkati ginawang camping site, napakadaming, hindi ko lang alam kung ano ang procedure sa camping site. May tubig na bali pwede na magpa-kuwan dito ng tubig. Yan, meron pang naiibang natitirang mga yung lemongrass. May mga lemongrass pa rin dati mga lemongrass ang tanim dito yan, kinuha at inilagay dun sa tabi ng kubo. Mahirap na nag-iisa, pero masarap din dahil talagang soloista ako dahil nang pag nagsasolo ka, magagawa mo ang paraan mo, lahat ng iyong gustong gawin. Wala nag-uutos, walang tawag to, walang amo. Pahinga dahil wala na, ito na yung edad ng mga senior. Sinasite ko lang kung ano talaga yung maganda, kasi ito napapasok ito ng ng single na motor.
Kasi nung una may nag-uling nangahoy dito. Walang sinasakay lang nila sa motor yung kahoy. Maraming mga panggatong dito, yung mga kapitbahay namin nangunguha ng panggatong dito, pero nakamotor sila. Sosyal, nakamotor. Ang kabigatan, hindi lang kahoy ang kinukuha nila, pati na bunga ay kasama na. Kaya medyo ang dating, hindi ako na masyado, yung anak ko hindi nagpapapasok ng tao dito. Yan, nakita na yung umbrella tree, yung talisay na yan, kitang-kita na. Kasi yan, ang proposal ko dyan, yung talisay na yan, yung umbrella tree na yan, padapuan ko ng manok, yung native na manok. Pero sa susunod sa mga tagaraw, mag-iipon pa ako ng panggawa ng bahay dito. Bahay kubo na mas maganda siguro yung kugon. Matagal ang kugon, hindi basta-basta nasisira ang kugon. Either na kugon na may yero. Yan, una muna manipis lang pero may yero. Yun ang aking gustong mangyari dito. Ang tataas ng damo, baliwala yan kasi gusto ko yung ganyan na, kasi yung damo na yan hindi naman porhisyo sa akin. Madaling patayin yan kung talagang gusto kong papatayin. Madali yan. Ang kabigatan nga lang, kaya humaba, tumaas, bihira nga ako dito. Pero yung kabilaan yan ay halaman na, yun ang tanglara na magaganda na yung saging. Ito naman niyugan, mga hindi naman totally bagong tanim na niyog, kung hindi matataas na rin. Siyempre nag-iisa, ganyan lang. Pinadadapa lang yan, pinadadapa. Kaya sabi ko, ang mga damo dito, pinadadapa ko lang, hindi ko masyadong tinatabas kasi hindi maganda na sa akin yung style ko. Hindi ako mahilig magtatabas ng mga, kasi unang-una, wala akong panahon para magtabas. Kaya pinadadapa ko so that nang pagka yung cover crop ay dumating, yan, sandali lang yan, puro berde na naman yan, pero nakadapa na siya, bulok na siya, bulok na yung mga yung mga talahib na yan, yung maliliit. Dati puro talahib nung araw yan, talahib, kugon. Ayun, sinabugan ko nung cover crop, yung bagging, ay talagang nangyari, puro cover crop naman. Pati yung aking tawag dito, yung niyugan, ay talagang maraming cover crop. Pero paminsan-minsan lang naman ako dito. Kasi minsan nasa shop ako, barber shop, nagre-repair ng cellphone. Yan, yun ang mga buhay-buhay. Tapos mangunguha lang ako ng pangkain. May kinontrata nga ako dito, yung aking dito sa amin, dito sa shop. May kinontrata ko dito na kung bibili sila ng saging, okay naman. Sabi niya, sige, magdala ka dito kahit hilaw. Yun, sinabi niya sa akin na ganun ang presyo. Okay. Baka sa susunod na araw magdadala ko dito, pero kailangan yung medyo may araw-araw na, kasi mahirap ang motor dito, single.
lalagay mo sa motor, dadalhin mo dito. Sagingan to na sagingan at niyugan na mayroong tanglad at may pinya. Ang pinya nandoon sa bandang kanan. Hindi pa na malinis. Ayan yung mga pinadadapa ko na yan. Mabubulok yan. Kasi tagulan ngayon, yung mga damo na yan, pag kinapitan niya ng cover crop, papatag yan. Mabubulok yan ngayon sa ilalim kasi hindi sila masisikatan ng araw yung cover crop in bali yung papatay sa kanila kasi hindi masisikatan ng araw sila at nakadapa. Yung cover crop naman bali yan ang kumo-cover doon sa damo na yan. Pag nabalagan o kinabagan, ibig sabihin yung naibabawan sila ng cover crop, ayan na, wala na silang kapalag-palag dyan. Magkakaroon, hindi na sila masisikatan ng araw, mabubulok sila dahil ulan, init, ulan, yun ang nangyayari dyan. Tapos pagkatapos nun, yung lupa mataba. And then, see you on my next vlog. This is Cheven TV and wanna say goodbye, boo!